Magandang umaga sa inyong lahat. May ubo. Sama ng kahit sa ulo, nasipon. Kumusta po ang lahat? At siyempre sa panig kayo ng Pinas, ng mundo naroroon. Sumagin muli ang pagpapala sa araw na ito. At ang makatang tambay pong muli ng tanging puhunan ng mga logic ng buhay. Kaya pagka-subscribe ni, manood ka naman para makita mo at malaman kung anong mayroon kay makatang tambay. Maraming bersyon ng nakita natin na panood sa pagkahuli kay Kibuloy. Medyo late ito, pero dahil ito sa tingin ko yung totoo na nalaman ko. Lately lang dahil isang kamag-anakan na member ni Pastor Kibuloy dun sa Mindanao ang nagparating nito sa akin. At hindi ko na pinalampas ang papadaan truck at ini-vlog ko na nga ito. Mayroong nagsasabi na nasukol daw sa underground tunnel si Pastor Kibuloy. Talagang nahuli ng ating kapulisan. Mayroon naman nagsasabi na sa bundok nagtago at may pinapakita pa nga ng mga gamit doon na talagang tint lang naman, hindi naman talaga bahay na kubo, walang ganoon. Pero kompleto siya, may mga gamit doon na lutuan, termos, mga ganyan. Doon daw nagtago si Pastor Kibuloy. At meron din naman nagsasabi na pagkatapos magpaabot ng Kalatas, nasusuko na siya, sakay ng helicopter, lumanding doon sa KOJC, sa Kingdom of Jesus Christ. At ang bilang huli na talagang akala natin yun na nga ay nung nagsabi na susuko siya. Tapos pinaalam dun sa mga kasama niya, sa kanyang abogado, yung location niya. Doon din mismo sa loob ng KOGC, malawak kaya yun. At doon nga raw, doon na natagpuan si Pastor Kibuloy na sumuko na. Doon din sa loob nung... Pero itong version ko kung paano talaga ito nahuli at kung saan ba talaga ito nagtago. Pinarating to sa akin ng mismong membro doon. Hindi naman talaga si Pastor Kibuloy nagtago. Naroon lang din ito. Kasama nung mga maraming mga members doon na humaharang sa mga pulis. Meron lang itong disguise. Na kumbaga hindi ba may mga prosthetic na ginagamit o may pinapahid sa mukha para magkaroon ka ng isang kahawig na tao na akala mo totoo talaga dahil siyempre kulay rin yun, kulay kayo manggi rin yung mga pinupunas doon. Hindi talaga totoo nagtago si Kibuloy. Naroon lang din kalubilo nila. Kaya nakikita yung ginagawa ng mga kapulisan. Kaya lang di siyempre hindi naman talaga siya nagpo-front. Halimbawa, marami yung mga membro na nagpuprotesta o nagrarally, humaharang. Naroon siya sa gitna. Siyempre, kung ikaw yung mga pulis, mag-iisip ka ba naman na naroon lang si Kibuloy o si Pastor Kibuloy? Siyempre, hindi mo maiisip yun. At ganun nga nangyari, siyempre habang tumatagal, nakikita ni Pastor Kibuloy na talagang hindi talaga lulubayan ni Marcos ang KOGC. At nakita rin niya, dahil naroon naman siya, nakita niya na nahihirapan talaga yung kanyang mga membro sa ginagawa ni Marcos, ng unang mga kapulisan sa KOGC. Kaya pinasya na niya na sumuko. At yung mismong sinabi ni Atty. Torion, na kung nasa ang location siya, doon din sa loob ng Kingdom of Jesus, doon talaga nahuli. Pero ang sasabihin natin na nagtago ito, hindi ko nagtago sa pagkak ng tumiran. Nasukol sa underground tunnel, hindi rin ito rin nasukol. Kasama nila talaga ito, si Pastor Kibuloy, sa loob ng halos 15 araw. Kaya lang, hindi na nakaya ng kalooban nito yung paghihirap ng kanyang mga membro na nangyayari niyan. Kaya pinasya niya na sumuko na. Siyempre, gasino na yung tanggalin mo yung disguise mo sa isang sulok na walang tao. O tapos i-text mo na yung mga katulad ng abogado mo na narito ako, susuko na ako sa ganitong location. Doon din sa loob
sa loob din ng KOJC. Yun ang totoo nangyari doon. Hindi nagtago si Pastor Kibuloy. Talaga lang nangyayari, pinaglalalangan talaga sila. Kanya lang ay di mas inuna niya yung kapakanan ng kanyang mga membro. Na dahil nga naroon naman siya, nakita niya ang paghihirap. Kung paano rin talaga tututulan at kukontrahin yung ginagawang pagtugis ni Marcos sa kanya.